Welcome to Donmar TV News Channel. Nagbabala po si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya susunod sa mga kautusan ng korte pagdating sa quarantine protocols. Sinabi po ng Pangulo sa kanyang lingguhang Talk to the People na bahagi ng national interest ang pandemic response ng gobyerno. Dagdag pa nito, magkakaroon lang ng impasse at ayaw niyang makipagbanggaan sa hudikatura. Can assure them that we will follow the orders. But at this time of a national emergency, I would just like to inform the courts that I will not follow them. I will insist to protect the people. It is not what the legal book says about in the matter of stopping the protocols, the requirements by law. Ipinunto rin ng presidente na hindi niya sinang-ayunan ng travel protocols ni Cebu Governor Gwen Garcia sa probinsya at kailangan pang pagpasahan ito ng Department of Interior and Local Government. Si Gwen naman, she went to see me the other week and I assured her that we are fair and we would like to, I see the wisdom in her view, but I said the overwhelming notion among us in government and the medical doctors simply do not agree with her. Mababatid mga kabrigada na nais po ng Cebu na mapauwi kaagad sa kanilang probinsya ang mga biyahero kung lalabas na negatibo ang resulta ng kanilang COVID-19 testing sa airport. Nagbabala rin si Pangulong Rodrigo Duterte na pwedeng maharap sa pag-aresto ang mga individual na tatangging magpabakuna. Sinabi ng Pangulo na nahaharap sa krisis ngayon ng bansa at merong national emergency. Iginiit ng punong ehekutibo na handa siyang ipaaresto ang kahit na sino na ayaw magpabakuna para sa pilitan nitong maturukan. Dagdag ng Pangulo, pwedeng umalis ang kahit na sino mula sa bansa at magtungo sa India o kaya naman ay sa Amerika kung ayaw nilang magpabakuna. Aminado ang Pangulo na ikinaiinis nito ang mga ulat na merong mga tao ang ayaw sumunod sa panawagan ng gobyerno na magpabakuna. Don't get me wrong. There is a crisis being faced in this country. There is a national emergency. Kung ayaw mo magpabakuna, ipa-aresto kita. At ang bakuna galing tusok ko sa puwit mo po. Visit kayo. Hirap na nga tayo tapos nandiyan pa kayo pagkaraming so lahat ng Pilipino nakikinig kayong bantay kayo. Don't force my hand into it. Sabi nito, Banat Bay, may pangako ka na kapag inayos ang pag-vaccine papalakpakan natin. Yes. Pero wait, hindi pa tapos. Relax ka lang. Darating tayo dyan. Alam mo naman tayo, pair tayo dito eh. Ayos na ito, di ba? Pero may konting problema. Binago uli sa kalagitnaan. Yun ang problema ko. Okay na sana eh. Ayos na eh. Okay na, sabi ko, wow, buti naman. Buti naman, finally nakinig. Pero may iba eh. May iba. Pakinggan ninyo, ha? Sa Radyo 5, sinabi ni Mayor Isko Moreno na dahil daw sa mga reklamo at aberya, kaya nila binago ang sistema pero naninindigan pa rin silang mas epektibo ang first come first serve policy. Today, just to listen to some of the complaints because may setback yung ganung policy ko, no? May pila po yun. Kaya lamang, this is democracy. We wanted to listen as many as possible sa lahat ng ating mga kababayan. Ngayon natupad natin yung no walk-in. Because we have proven it in the past na ito'y palpak itong scheduling system. It will never bring us any good. It will only bring us beautiful, nice video o nice footages dahil maganda, maayos. Tingnan mo na lang yung reasoning niya. Dahil daw sa picture, maganda, video, yung maayos yung scheduling. Pero hindi, parang ang dating, hindi naman talaga totoong maayos. Okay? Mamaya, lalawakan pa natin yan. Easy lang, ha? Pero this will not bring us anywhere. This will not bring us anywhere. Ibig sabihin, hindi daw mababakunahan ng ganong kadami. Yan ang pinaka-reasoning nila eh. Pagka walk-in, o pagpila-pila, o yung kung sino mauna, mas marami daw sila mababakunahan. Pasado alas 4 ng hapon kanina, sumugod si Mayor Isko sa vaccination site sa Robinson's Place, Manila. At
dahil nakita raw niyang hindi epektibo ang no walk-in policy, pinayagan niyang... Tingnan mo yan ha. Paano magsusuot ng mask yung mga constituent mo kung ikaw magaganyan ka? Okay? I understand. Baka bakunado ka na kaya malakas ang loob mo. Pero sir, Mayor Isko, tama ba ako? Mali. Na pagka ikaw nabakunahan, it doesn't mean hindi ka tatamaan. Okay? Ang totoo, pag ikaw nabakunahan, actually, it's more dangerous. Bakit? You could be confident and yet you could be a carrier. Ano ibig sabihin? Pag nabakunahan ka kasi, hindi ka na pag tinamaan ka, which is tatamaan ka pa rin pag binakunahan ka ha, pero hindi ka na masyadong magkakaroon ng simptomas. Ibig sabihin, slight na lang ang tama sa'yo. Hindi na moderate at definitely hindi ka maa-ICU. Yan ang sinasabi ng mga doktor pag nabakunahan ka. The tendency is, since wala ka nararamdaman, confident ka na wala ka. But, it doesn't mean na hindi ka carrier. Kaya dapat, mas careful ka pa nga pag nabakunahan ka. Kasi you wouldn't know if you are positive or negative. So, ibig sabihin po nun, wag mong tatanggalin pa rin yung mask mo dahil you could be a carrier at yung mga hindi pa nabakunahan, which is sila, mga kausap mo, hindi pa nabakunahan yan eh. Pag sila tinamaan, malala pa yan. Even if mabakunahan sila the same day. Bakit? Kailan pa i-effect yun? Sa second pa, di ba? Kung meron mang effect yan sa first shot, medyo minimal. And after a week and 2 weeks pa. Tama, mali. Di ba? Ito, Dr. Roma nga nagsasabi nito. Alam ko yan eh, kasi yan talaga yung aking inaral nung nabakunahan ako. Nung bago ako mabakunahan, kailangan, inaral ko na dapat swab. Sisiguraduhin ko munang wala ako. Okay? I mean, wala akong COVID, ganyan-ganyan. Tapos, sisiguraduhin ko munang 2 weeks muna na hindi ako masyadong makikisalamuha sa tao. Di ba? Kasi nga, pwedeng, alam mo yun, pwede pa rin akong tamaan. And after that 2 weeks, iniisip ko, dapat hindi ka pa rin confident. Huwag ka pa rin magkaroon ng confidence. Bakit? Delikado ho. No wonder, sabi ko nga, bakit ganyan ang attitude ng mga taga Maynila? Kung ultimo nga mayor ninyo, humaharap sa inyo ng walang mask. Correct me if I'm wrong ha. Mali ba ako? Kasi kung yung mayor ninyo hindi humaharap sa inyo ng walang mask, abay, delicates. Sabi nga nila, ang mayor ang ama ng lungsod. So, yung ama na yan, ang gawin niyan minsan, ay nagmumukha ng, tama pagka ginawa niya, di ba? So, sana lang, pakiusap lang natin ngayon, Mayor Isko, next time po, pag haharap po kayo sa tao, pwede wag yung tatanggalin yung mask nyo. Yun lang naman, no, ah? Huwag kang nagagalit, Mayor Isko, ako'y nagre-react lang. Hindi ko ito ginawang picture na ito, hindi ko ginawa itong video na ito. Hindi ko sa akin galing yan, ha? Sa News 5 yan, oh. Actually, galing pa nga sa inyo yan, sa courtesy of Isko Moreno Domagoso. Oh. Magpabakuna ang mga nakapila ron at iba pang vaccination site sa lungsod kahit walang prior appointment. Nagbabalita mula sa Frontline, Romy Lopez, News 5. Okay. So, ganito ang ginawa. Sa madaling salita, pinatupad daw nila yung no walk-in policy. Tama, mali? Okay, dahil napuna. Sabi niya, ang packaging niya, ako'y nakikinig sa taong bayan. Ako'y nakikinig sa mga ganyan, oh. Di sige, nakinig daw siya. Para patunayang walang tama siya at konti lang ang magpupunta. Parang ganon eh. Okay, mamaya pa-play natin yan. Pero, sabi ko nga, parang okay. Kung medyo mahina ang pag-iisip mo, parang ang dating nun, may point si Mayor Isko ah. May point siya, tingnan mo nung nawala na yung walk-in. Wala na lang nagbababakuna. Di ba? Parang ganun ang dating eh. So tama. Tama si Mayor Isko. Sandali. Kung isipin mo, may mali. Sandali, inayos nyo ba muna yung scheduling? Kailan kayo nag-decide na wala ng walk-in? Balita nung weekend, nagkagulo. Nag-announce kayo na wala ng walk-in siguro
pagitan ng isang araw? Ilan ba talaga yung na-text ninyo at na-schedule nyo that day? Yun ang tanong ko eh. Diba? Pangalawa, ilan yung na-schedule nyo? Pangalawa, ilan yung extra na in-schedule nyo that day? Kasi yung ibang mga lugar, ganun ang ginagawa. Merong nabakuna, merong mga naka-schedule. Alam ko bakit to. Yung mga girls ko na naka-schedule yun. Pero meron sa kanila mga kasama nila, nagbaka sakaling walk-in. Pwede ho yun. O, diba? Pipila ka. Pero may mga may mga supposedly schedule na rin sila. Nakuha ninyo? Ibig sabihin, kinabukasan may schedule sila pero pwede na silang mag-standby the day before. May ganun eh. Okay? Ibig sabihin, may backup. Kung sakaling hindi pupunta yung mga na-schedule, pupunta na ngayon yung mga hindi naka-schedule na pa-schedule pa lang mga susunod na araw. Para hindi mababakante. Ganun ang ginagawa sa ibang mga city. Ang nangyari dito, ang dating, nung naka-schedule daw, walang dumating. Ang tanong, tanong ko lang naman, totoo bang maraming naka-schedule that day? Baka mamaya, sinadya lang. Baka lang I'm not sure. Baka sinadyang wala talagang in-schedule that day para makita, tingnan nyo, hindi effective yung schedule. Alam niyo yun? Ito lang you have to question everything. Huwag tayong tanggap ng tanggap sa sinasabi ng mga politiko natin. Diba? Ulitin ko I am not saying ganun ang ginawa ninyo. But I can question you na baka naman ganun ang ginawa. Kaya tuloy walang nagpunta.